So, ikwento ko sa inyo yung nangyari kahapon ba. Ako yung una nakakita. So, kinakabahan talaga kami kasi ang kamay niya mag-gray. Tapos, so, hindi namin alam kung uwi siya mamaya or hindi. Hindi ako nag-expect na ganito kalaki yung ibigay niya sa akin. Every year talaga yan siya nagbibigay ng ganong amount. So, good morning everyone and welcome back to another vlog. So, tapos na yung Pasko. May mga leftovers dito. So, tumawag yung aking sister-in-law kasi nandito pa siya. Nandun siya sa aking in-laws. So, dalhin natin ito doon. Kasi nagluto yung aking sister-in-law ng babolan squeak. Yung mga leftovers na mga veg baka hapon. So, yun yung kakainin namin. So, ikwento ko sa inyo yung nangyari kahapon ba. Wait lang. Lagay ko muna ito dito. Sayang kasi. So, dali namin yan. Marami pa kaming mga chicken kagabi. Yung mga, basta. Same lang din sa Pilipinas. Pag fiesta, mga leftovers. Yan. Parang nagasan ko na din yan. So, alam niyo ba kahapon, may nangyari kahapon. Nag-open kami ng mga regalo, no? Di ba, pumunta sila dito, mga 9, 10 ng umaga. Kita niyo ba yung dry ng aking lips? As in, dry talaga siya. Hinanap ko yung Vaseline, hindi ko siya mahanap ako nandun sa bathroom. So, kahapon, di ba, nag-start ako magluto 8:30. So, dumating sila dito, mga 9, 10. So, nag-start kami mag-open ng mga regalo, mga 9:30 ata yun. So, okay pa kami lahat. So, nag-open kami ng regalo, isa-isa. So, ako yung nag-open ng regalo, tapos sila nakatingin, tapos si Dave na naman, tapos kami nakatingin. Instead na magsabay-sabay ba? Tapos, I think si Dave yung nag-open ng regalo niya. Dito yung father-in-law ko sa dining table. Dito ako sa sofa. Dito yung sister-in-law ko. Kaharap ng father-in-law ko, yung mother-in-law ko. Si Dave doon sa, yun nga, sa chair. Tapos, ako yung una nakakita. So, paglingon ko sa aking father-in-law, nakaganon siya sa sa table. Tapos, paglingon ko, parang sabi ko, hindi man siya ganyan. Tapos, din lumingon agad ako, mga seconds lang. Paglingon ko, parang siyang nakatulog ba? So, sabi ko sa akong sister-in-law, Jen. Tapos, nagpanik kami lahat. Tapos, sabi niya, Dad. Parang mga 6 or 7 times ata yun. Kinakabahan talaga kami kasi ang kamay niya mag-gray. Tapos, basta nag-dark siya. Tapos, sabi ni Jen, ambulance. Tapos, tumawag si Dave ng ambulance. Hindi talaga siya gumising. Nakaganon siya sa table. Hindi siya gumising. Sabi ni Jen, Dan. Tapos, Janet ni sister-in-law ko dito. Tapos, dito, malamig talaga siya. Tapos sabi niya, no, I'm okay. Tapos, ang lamig niya. Hinawakan ko yung kamay niya. Tapos, kumuha ako ng ipikasin doon sa CR. Ginanon ko yung kamay niya. Tapos, ginaganon ko ba para maamoy niya ba? Tapos, yun, nagising siya. Tapos, sabi niya, I'm okay. Tapos, sabi niya, I'm going to the toilet. Kasi, ihi daw siya. Tapos, pagtayo niya, sabi niya, para daw siyang drowsy. Tapos, sabi ni Jen, upo ka muna, upo. Tapos, hinawakan ni Dave papuntang CR. Tapos, yun, pumunta siya sa hospital. Kaya, hindi kami na tapos magbukas ng mga regalo kahapon. Tapos, hanggang ngayon, na doon pa rin siya sa hospital. So, okay naman siya, pero yung BP niya pag nakaupo, mataas. Pag nakatayo siya, nagde-down siya. So, kaya unstable yung ano niya ba, nafe-feel niya. Kaya sabi ng doctor, he needs to stay. So, kahapon, nakauwi yung aking sister-in-law from hospital after 7 hours. So, kami lang yung kumain ng dinner. Pero okay naman siya. So, hindi namin alam kung uwi siya mamaya or hindi talaga namin alam kung ano ba yung nangyari. Kasi sabi ng doktor, inoobserbahan pa siya ba. Pero okay na siya. He's back to normal. So, yung initial na sabi ng doktor is, dahil nga fit and healthy siya ba, kasi yung father-in-law ko 77 na, pero nagbabike pa yan ng 2 hours. Pero healthy talaga siya, hindi siya kumakain hindi siya kumakain ng mga red meat, more on veg, salad, chicken breast, gano'n yung pagkain niya. So, yung sabi ng doktor, pag yung katawan mo daw is, sanay basta ka ng active, so minsan nag-down siya in a way bitaw na silent mood, parang gano'n. Pero hindi namin alam kasi nga sabi niya parang dizzy daw siya na feeling dizzy. Kaya kahapon hindi ako masyadong nag-vlog. So yun yung nangyari kahapon. So anyway, hugasan ko muna to. But he's okay now.
Yun nga lang, nandun pa siya sa hospital. Tapos yung mag 9 pa lang, so yung visiting hours is 2. Kaya yung aking sister-in-law, sabi niya, depende sa situation mamaya. Kasi pwede naman siyang mag-work bukas alis siya from here to work. Instead na uwi siya ng London. Yun yung sabi niya. Pero masama talaga yung yung pakiramdam ko. Kahapon wala talaga ako sa mood mag-ready, mag-ganon. Kahit nga ngayon, yun yung sure ako. May work pa naman ako bukas. Pero papasok ako bukas, pero pag feeling ko, hindi ako okay ba, uwi ako. Sabihin ko sa aking manager, I'm not feeling okay. Kasi dalawa naman kami bukas. I mean, 3 in total, pero 2 kami sa sa pier. So kung I'm not feeling great, then I can go home. Kira, wala dito. Doon siya natulog sa lola niya. Kasi pag nandito yung auntie niya, doon talaga yung natutulog. Nag-shower na din ako soon ay mag-wash ba. Hindi ako magbasa ng buhok. Yung buhok ko, hindi nagkulay. Ang buhok, anong nangyari? Hindi talaga siya nagkulay. Wala talaga nangyari. Siguro yung gagamitin ko pang kulay is yung blonde. Yung bang blonde talaga para pag nagkulay siya, mas kita. Kasi yung kinuha ko brown, so parang walang effect yung brown sa akin. Pag meron akong time bukas, walang time bukas kasi may work. Pakita ko sa inyo yung natanggap kong mga regalo. Kala ko kahapon, nag-vlog ako inopin ko yung regalo ko from Kira. Pero tinignan ko, wala, hindi siya naka-on. Kaya hindi ko siya nakuna ng video. Pero ipakita ko na lang sa inyo. We cherish hand in hand. No need to perish. Hearts connect. Binigyan ako ni Dave ng tripod na gimbal ba? Yung 85 pounds. So, tinignan ko siya bago niya nirap talaga. Tapos, sabi ko, I don't need it. Kaya, pinareturn ko. Kasi sayang naman kasi hindi ko naman siya gagamitin. Kaya, pinareturn ko. Yung binigay ni Kira sa akin, yung parang, from Kira and Dave, yung binigay nila sa akin yung pang-clean ng brushes, makeup brushes. Tapos, makeup, yung pang vanity ba? Yung salamin na may mga ilaw-ilaw. Pakita ko sa inyo pag, may time ako mamaya. Yeah, all good. So, nakauwi na kami guys. Galing kami sa aking in-laws. Yun yung tsura ko. Hayaan na natin yan. So, yung father-in-law ko, hindi pa siya makakauwi. Siguro bukas pa daw. So, yung sister-in-law ko, umuwi na lang siya ng London. Tapos, from work bukas is, punta siya dito. Tapos, siguro dito siya matulog. So, anyway, pakita ko lang sa inyo yung mga natanggap ko kahapon. Pasko kahapon. So, ito is galing to sa aking sister-in-law. Sabi ko sa kanya, bakit ang dami mong binigay? So, pakita ko siya. Ito. Mga skincare. Diba sabi ko, hindi ako bibili ko. Kasi alam ko, skincare yung bibili niya sa akin. So, yung lotion ko na ganito, paubos na siya. So, binilan niya ako nito. Ito yung CeraVe na moisturizing lotion. Siya. Tapos, binigyan niya din ako ng hydrating cleanser. Kasi yung aking Cetaphil paubos na. So, ilagay ko ito mamaya dun sa bathroom. Binigyan niya din ako nitong sunscreen, which is may bago ako nito. Di ba napakita ko ito yun sa vlog? So, yeah. Mayroon naman akong bago. So, magagamit ko ito pag uwi namin ng Pilipinas. Binigyan niya din ako nitong serum na retinol. Hindi ko pa ito na-try. Show your outfit first. Can I do one of these? Can I do one of these tomorrow? No, you can do it now if you want. One of them. Yeah. Which one should I do? Let me see, darling. So I have these ones. I'm Hermione Granger at the moment. I think the one in the middle is nice and cute. Hermione? Yeah. That's me. Yeah, that's really cute. Yeah, I'm Hermione. Yeah. Try ko ito mamayang gabi kasi serum. Yeah, so try ko ito mamaya. Tapos binigyan niya rin ako nitong benefit na hindi ako nag-expect na bibigyan niya ako nito. So ito is yung benefit na ano ba ito? Mascara ata ito. Let me see. Hyper Black. Yeah, mascara nga. Pero hindi ko muna ito i-open kasi meron akong
mascara nung birthday ko. Binigyan niya din ako. Tapos ito, binigay ng ninang ni Kira. Ito yung hindi ko pa to na-try. Parang mga, ano siya ba, travel size. Maganda yung brand na to. Hindi ko pa siya na-try, pero nakita ko na to online. Bagay to sa mga holiday ba. Kasi mga travel size. Ito yung body milk. Tapos, ito. Para matapon ko na yung mga, ano ba, karton. Ito is yung body cleanser. Ito. Sabi ng sister-in-law ko mabango daw. Yeah. Parang may pagka-minty. Tapos ito, binigay ni Dave at siyang ni Kira. Panglinis ng makeup brushes. So, ilagay mo yan dyan. Parang, ito oh, parang silicone siya. Tapos, iganon mo. Tapos, ito, isaksak mo while nag-ikot-ikot yan. Yung brush mo din naglilinis. Parang ganon siya. Meron silang binigay sa akin na ano, pang vanity na makeup something. Kunin ko nandun sa sala. So, ito siya. Iwan ko kung mag-work siya kasi hindi pa naka-charge. Ano siya? Parang ganito. Ito. Kailangan siyang i-charge. Yeah, basta ganun siya. Meron pa siyang plastic. Ganyan. Tapos mag-ilaw yan siya dyan. Try ko to mamaya. Ito yung binigay nila. Kasi nga yung tripod pina-return ko kasi hindi ko naman siya kailangan. May ano na din siya, oh. May mga battery na din. That's good. Tapos yung aking mother-in-law, alam nyo ba yung mother-in-law ko? Meron siyang regalo na silly lang. Pang ano ba? Something lang na matatawa ka. Binigyan niya ako guys ng gloves, na panglinis ng gloves. Kasi alam niya kasi mahilig ako maglinis. Pero yung gloves na binili niya is doon sa shop na gusto ko. Tapos binigyan niya din ako ng kandila. Ano pa ba yung binigay niya? Tapos, ito, yung pera. Hindi ako nag-expect na ganito kalaki yung ibigay niya sa akin. Tapos sinabi ko sa kanya kanina, bakit ang laki ng binigay mo? Sabi niya, no, don't talk. Don't say anything. Sabi niya sa akin. So, yeah, binigyan niya ako ng, to Jenny Rose from mom. Tapos binigyan niya ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Binigyan niya ako ng 120 pounds. Tapos nahiya ako kasi binigyan din kami ng father-in-law ko. Pag Pasko kasi yung father-in-law ko, hindi yan nagbibigay talaga ng regalo ng mga ganito na material. Kasi hindi siya mahilig mag-shopping and alam niyo man ng mga lalaki, no? Hindi man sila mahilig mag-shopping talaga. So, yung binigay sa akin, every Christmas naman nagbibigay yan siya ng pera. So, si Kira meron siyang 250 pounds. Always yan pag Christmas at saka birthday niya. Pero yung pera ni Kira is lagi yan nakabangko. So, kasi mayroon siyang account na naka-trust fund. So, lahat ng pera na binibigay ng lolo niya every year, like Christmas, 250, birthdays, 250, lahat yung nasa bank niya. Tapos si Dave din binigyan ng 250. Ako binigyan din ako ng 250. Every Christmas at saka birthdays, binibigyan kami ng pera. Pero minsan nahihiya ako kasi parang ang laki naman ang binibigay sa amin noon. Tapos 3 kami. Imagine, 3 kami, 250 each. Kaya, medyo nahiya ako. Tapos yung regalo namin, konti lang. Kasi sabi niya, hindi niya daw kailangan. So, yun. At least may something na i-open ba. Pero every year talaga yan siya nabibigay ng ganong amount. Si Kira yung lucky na kasi yung lahat yung pera niya nasa save. Si Kira ang dami niyang regalo dun sa auntie niya. Yung pupunta sila sa Harry Potter next year bago siya mag-birthday. Si Kira yung maraming regalo from sa auntie niya, lola niya, ganun, sa family and friends, and ganun. So, yeah. So, ito gagamitin ko to sa aking driving. Kasi may driving ako ng first week of January. I'm so happy na at least yung mga natatanggap ko ba magagamit ko talaga. Yeah, so yeah, yun lang. Ano pa ba yung natanggap ko? Yun lang. Kasi nga yung father-in-law ko hindi yan nabibigay ng mga ganito kasi sabi niya much better daw pag pera kasi you can buy something that you like. Ganon. Pero syempre, shinare ko din yung natanggap ko dun sa Pinas. Kasi Pasko, New Year. So, bigyan ko din sila kahit something. So yeah, yun lang naman. So, magluto na ako ng... by the way, si Dave at saka yung aking mother-in-law pupunta sila sa hospital ng 5:30. Si Kira hindi siya sasama, pero I don't think sasama si Kira. Pero kung sasama man siya,
Then that would be good para makita siya ng lolo niya, no? So yeah, and then magluto na ako ng dinner. So by the time na pauwi na si Dave, luto na din yung dinner namin. So yeah, so kanina pupunta kami sa bahay na aking in-laws. Yung nga, nag-breakfast kami. Tapos nag-chika-chika kaya hindi na ako masyado nag-vlog doon.